magandang hapon po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, pakinggan niyo po muna ang awitin. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, patuloy po kaming lumalapit at naninikluhod sa iyong kabanal-banalang paanan sa mga oras na to. Aming Diyos, hayaan mo po lamang na patuloy mo pong pakalinisin ang aming mga puso at pagindapatin po ninyo kami sa inyong harapan. Hayaan mo, aming Ama, na sa mga oras na to ay patuloy po namin ialay sa iyo, sa inyong harapan ang lahat ng aming mga ginagawa, ang lahat ng aming gagawin. Sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa pagdulog sa iyo, O Diyos, naway ikaw ang maparangalan. Ang dakila mong pangalan lamang ang siyang mataas at mahayag. At patuloy na ikaw ang siyang kumilos at gumalaw sa aming kalagitnaan, sa puso ng bawat isang makakapakinig at sasabay sa aming panalangin, makikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo na ang presensya mo, aming Diyos, ang siyang aming maranasan sa mga oras na to hanggang sa matapos ang mga oras na kami, ang programang ito, O Diyos, ay aming tapusin. Maraming salamat po sa iyo na ikaw ang siyang magtuturo sa amin, Banal na Espiritu, at ikaw ang sasama sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen, amen, amen. So, tapusin po natin yung kanta. Ang ganda po kasi nung message. Ano po? Ayun na po. Ang ganda po nung mensahe, nung awit. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin. So yun po, isang panalangin po na isang awitin na nagpapaunawa sa isang panalangin. Panalangin na pinahihiwatig po doon na kung kailan daw po ang buhay ay nasasaktan, saka lamang po natin siya tinatawagan. Hindi po. Kundi kinakailangan tayo po ay may nararamdaman ka man, wala ka man nararamdaman, ito yung panahon na mas higit na lalo tayong dumulog sa Diyos at manalangin sa ating Diyos na buhay. Tuwing Biyernes po, ang atin pong laging tinatalakay ay ang Mighty Prevailing Prayer po, o ang isang malakas na kapangyarihan ng panalangin. Yun po ang pamagat ng ating pong programa pagdating po ng Biyernes. Tuwing Biyernes po ito sapagkat dinudulog natin sa Diyos, dinadala po natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kahilingan. Lahat po ng ating mga kahilingan sa ating mga puso ay inilalagay po natin ito sa kanyang makapangyarihang kamay. Sapagkat alam naman po natin lahat na isinasaad sa banal na kasulatan kung papaano na tayo bilang mga anak ng Diyos ay kinakailangan tayo ay tumawag sa Kanya. Kay anak ka ng Diyos, kay hindi ka anak ng Diyos, kinakailangan matuto po tayong manalangin, matuto po tayong tumawag, matuto po tayong manikluhod sa Diyos sapagkat alam natin lahat
na kung wala po ang Diyos, kung hindi po tayo nilikha ng Diyos, ay wala po sana tayo sa sanlibutan ito. Kung hindi po tayo nilikha ng Diyos, ay wala po tayo sa mundong ito. Kaya kinakailangan po magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng panahon upang ang Diyos ay atin namang sambahin. Lambingin naman po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagbubukas ng ating mga puso para sa Kanyang kaharian. Ito po, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang patungkol po sa panalangin walang patid, o yung tinatawag pray without ceasing. Walang patid po na panalangin. Ano pong sabi sa aklat po ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, o sa aklat po ng unang Thessalonica kabanatang 5 at talatang 17. Ang sabi po doon, pray without ceasing. Maikli lamang po ito, pero ito kung titingnan natin at babaybayin, himay-himayin po natin, ay ito po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sabing ganon, maging matyaga kayo sa pananalangin. Kaya inuutos po ng Biblia eh. Sabi po kanina nung babae, nasa Biblia daw po ba yung ilagay sa Diyos yung panalangin. Diyos, naaawa lang po ako. Kaya hindi natin naiintindihan ang katotohanan. Hindi nila nauunawaan na bagaman ang Biblia ay binabasa, pinag-aaralan nila, pero nasaan ang presensya ng Diyos upang bigyan ng bukas at linaw ang kanilang pangunawa sa katotohanan patungkol sa Biblia, patungkol sa salita ng Diyos. O marahil hindi nila nararanasan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi nila tanggap ang pananalangin sa Panginoon. Pero sa atin na nararanasan natin ang kanya kapangyarihan, ay makapangyarihan po sa ating mga buhay ang pananalangin. Sapagkat wala pa naman po tayong panalangin na hindi ipinagkakaloob ng Diyos base sa kanyang pangako sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Kaya nga ako sa ngayon, ako'y nagpapasalamat bago po tayo tumungo. At siguro iikla natin to gawa ng ating mga prayer request. Napakarami po ng prayer request natin ngayon. Ano po? So, salamat lang po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pag-iingat po niya sa akin kanina. Na kung ako po ay tuluyang nadisgrasya, baka nasa ospital po ako ngayon. At wala po tayong live ngayon. But, the power of God, ang sabi nga ay hindi natin kayang arkin. Kapag ka ang Diyos ay gumalaw sa buhay mo, pag-iingatan ka niya. Pag sinabi ng Diyos na hindi ka niya iiwan, iingatan ka niya, saan ka man pumaroon ay nandoon ang galaw at kapangyarihan niya, ay doon po, nangyayari po yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil munti ka na po akong madisgrasya ng isang barumbadong driver kanina. So, thank you po sa Lord dahil ang pag-iingat niya at gabay. At isa pa, meron po akong ipinapanalangin sa Panginoon at tinugon po kaninang umaga. Pinagkaloob po sa akin yun. So, dito na po tayo. Ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, pray without ceasing. O maging matyaga sa pananalangin. Ano po? Tatlong bagay lamang po. Tatlong kadahilanan kung bakit kailangan nating manalangin ng walang patid. Ano po ba yung tatlong dahilan na yon? Una, sabi pong ganon, ang panalangin ay pananatili sa presensya ng Ama. So, yun po pala yung dahilan. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan na manalangin tayo ng walang patid sapagkat sa ating pagdulog sa panalangin, sa ating pananalangin, ay nananatili ito isang bahagi ng pananatili natin sa presensya ng Ama, sa presensya ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. So, hindi ho ba tayo nagtataka na sa tuwing tayo ay nagpipray, parang may nararamdaman po tayong kakaiba? Yun po
guys, ang presensya po ng Diyos na laging nakatunghay po sa atin, ibinababa po niya ang kanyang presensya na habang tayo ay nananalangin sa kanya, ay ando doon ang presensya na ibinibigay po niya at ipinararamdam po niya sa atin, tanda na ang Diyos ay makapangyarihan. Ano po? Ano pong sabi sa Luke chapter 18 verse 1? And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Ang sabi pong gano'n ng Biblia sa Luke chapter 18 verse 1. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at huwag manghinawa. Ibig sabihin, mawala ng pag-asa. Yung lose heart po kasi, mawala ng huwag manghinawa o yung panghinaan ng kalooban, panghinaan ng puso, ano po, panghinaan ng ating pagtitiwala. Bagkos, anong sabi? Manalangin po tayo. Idaan po natin sa pananalangin. Ano po? So, ano pa po? Pangalawa, 3 bagay lamang po ito para maidulog natin sa Diyos yung ating mga pananalangin. Ano po? So, ang pangalawa po ay patuloy na paghingi ng kanyang biyaya, habag, at pagpapala. So, kaya kailangan daw po tayong manalangin ay upang ipagpatuloy natin ang paghingi po natin ng kanyang biyaya, habag, ang sabing ganon, at pagpapala. Tandaan po natin na magkaiba po ang biyaya at magkaiba po ang pagpapala. Kala natin parehas, ano? Parehas kung tutusin, parehas yung meaning, yung ibig sabihin. Pagpapala, biyaya. Ito po kasi, kaya bakit ko po nasabi? Pag sinabi pong biyaya, spiritual na bagay po ito eh. Yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Take note po ha, 2 uri po ito, pero iisang ibig sabihin. Pero kung titingnan natin mabuti, ay magkaiba po ang galaw nitong mga salitang to. Pag sinabi po kasi biyaya, ay pang-spiritual po ito. Una, biyaya ng Diyos na meron kang lakas. Nakuha niyo po. Natulog ka ngayong gabi, nagising ka kaninang umaga, biyaya ng Diyos po sa iyo yun. Nakuha po ninyo. So, dumating yung punto na nagkasakit ka, pinagaling ka ng Diyos. Biyaya ng Diyos at binigyan ka ng buhay. Yun po yung biyaya na gusto ko pong ipaunawa sa inyo. Pero pag sinabi pong pagpapala, financial yun eh, literal. Ilang uri po ang pagpapala. Pagpapalang spiritual, nakakaakibat po ng biyaya dahil pag dumating ang pagsubok sa atin, ay nananatili po tayong matatag, malakas, naninindigan sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan na yung Diyos na yon ang siyang gagalaw sa lahat ng ating mga pagsubok. So, yun po yun. Ano po? So, pagpapala, yung ating lahat ng pangangailangan po natin, katulad ng financial nating pangangailangan, katulad ng ating mga damit, yung ating pagkain, yun po ay tinatawag na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. May negosyo ka. So, dinulog natin sa Diyos. Binasbasan po ng Diyos yung negosyo mo. Lumago ang negosyo mo. Ang tawag po doon ay pinagpala ka ng Diyos. That is pagpapala. Yun, nakuha niyo po. So, yun yung biyaya. Yung pagkakaiba ng biyaya sa pagpapala. Ano po? At higit sa lahat, kaya ho tayo nananalangin sa Diyos ay upang hingin natin yung kanyang awa at habag. Na maawa siya sa atin upang ang lahat ng hinanaing ng ating mga puso, lahat ng dalahin ng ating mga puso ay tumimo din sa puso ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin sa kanyang harapan. Ayun po yun.
Ang sabi po sa Nehemiah, chapter 13, verse 2, "For they did not meet the people of Israel with bread and water, but hired Balaam against them, to curse them. Yet our God turned the curse into a blessing." Ano po? Turn ang sabing ganon. Turned the curse, sumpa, into a blessing. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain, inumin nang sila'y magdaan sa lugar ng mga ito, buhat sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa nila si Balaam upang sumpain ang Israel, bagaman ang sumpang ito ay naging pagpapala ng Diyos. So, yun po yung mga time na nagpaalam ang mga lingkod ng Diyos na dumaan sa ilang bansa po yun na dapat daanan. At hindi ho sila pinayagan ng mga bansa na dadaanan dapat po ng bansang Israel. Bagkos ano pong ginawa? Sa halip na tulungan, hindi ho sila tinulungan, hindi ho sila pinadaan, bagkos ang sabing ganon, binayaran po, hired, ang sabing ganon, ang isang bulaang propeta, upang sumpain po ang bansang Israel. Subalit hindi nila naisip na kapag ka ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, yung sumpa sa iyo ng sanlibutan ay magiging pagpapala ng Diyos sa iyo yan. Totoo po yun. Kaya nga, walang kapangyarihan ang salita ng sanlibutan. Sanlibutan po ang ating mga kalaban. Ano po? Ang ating spiritual na kalaban. Sapagkat ito po ay magiging gagawing pagpapala ng Diyos. At yung sumpang yon ay ibabalik po sa kanila. Sapagkat mahal po ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaan na ang sanlibutan lamang ang susumpa sa kanino man sa kanyang mga hinirang at pinili. Yun po yun. Kaya pinagpala po lalo ng Diyos ang bansang Israel. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, ang sabing ganon, lagi-laging manalangin sa lahat ng pagkakataon sa buong araw. Ibig sabihin, sa buong maghapon, sa bawat pagkakataon ay dapat ikaw ay manalangin. Dapat po tayo ay manalangin. So, yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na lagi-lagi po tayong manalangin. Ano po? So, ano po ang sabi sa Romans chapter 12, verse 12? Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 12, "Rejoice in hope, be patient in tribulation, be content, constant in prayer." Mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. So, ibig sabihin, bilang tayo ay mga Kristiyano, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, dahil sa alam natin na meron po tayong pag-asa, kinakailangan ang puso natin ay magkaroon ng kagalakan. Nakuha po natin. At ano pong sabi? Dahil sa iyong kagalakan na nasa iyong puso, na kahit ikaw ay dumaranas ng kapighatian sa iyong buhay, kahit ikaw ay dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay mo, subalit dahil sa meron kang Diyos na sinasamba at tinatawagan, meron kang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at merong malaking magagawa sa buhay mo, ano pong sabi? Kinakailangan yung pag-asa natin yon ay mapuno tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Yun po yung kapangyarihan ng ating pananalangin. Bakit? Dahil alam natin na kailanman ang Diyos ay hindi po siya tatalikod sa kanyang mga pangako. Yun po yun.
Ano po ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 19? Ang sabi po niya, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication of all the saints. Lahat daw po ng mga banal. Ano pong sabi? Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa. At patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So yun po, yung ipinababatid ng banal na kasulatan. Lagi daw po tayong manalangin, magpatuloy po, maging handa po tayo. Dahil tingnan po natin, magpahanggang sa ngayon, kung titingnan po natin sa halip na bumalik na po tayo, maging new normal na po tayo, hindi pa po tayo nagiging new normal, bagkos bumalik po tayo sa GCQ. Na dapat in GCQ na tayo. Dati tayo GCQ, naging MGCQ na po tayo, tapos ngayon na naman ay bumalik po tayo. So, ibig sabihin, merong kapighatian na nangyayari sa sanlibutan ito. Dahil sa halip na mawala yung epidemya, ay lalo pong lumalaganap ang epidemya. So, there is something wrong, kumbaga, na maaaring ito yung sinasabi ng Biblia, na sa lahat ng pagkakataon, ang sabi niya, ulitin ko po, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So yun, tingnan niyo po yung sinasabi na kaya't lagi kayong maging handa. Dahil nga po sa nangyayari sa atin sa sanlibutan ito, mas lalo't higit na kailangan po talaga natin na manalangin. Mas lalo't higit na kailangan po talaga natin lumulog sa Diyos at magmakaawa sa Diyos. Dalhin natin sa Kanyang paanan ang lahat ng ating mga kahilingan. Dahil wala pong ibang makakatulong sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, kundi ang Diyos lamang. Siya ang may likha ng lahat ng ito. Siya ang makakasawata. Siya lamang ang kapangyarihan lamang niya. Ang siyang kukontrol sa lahat ng bagay. Kaya kung tayong mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin, ang bawat pamilya natin ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng katiwasayan. Kahit sa labas ay nagkakagulo dahil sa ganitong uri ng epidemya. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, sinasabi lamang ng Biblia na manalangin tayo ng walang patid, ipagkatiwala natin sa Diyos, ihanda natin ang ating mga sarili, at anong sabi, magpatuloy tayo sa pagdulog sa Kanya, magpatuloy tayo sa pananalangin sa Kanya. Ang bawat pamilya na sumusunod sa sinasabi ng banal na kasulatan ay merong proteksyon na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Diyos. So, marami po tayong panalangin. Ano po, nakuha nyo na po yung 3 bahagi na ibinahagi ko sa inyo. Dahil meron na lamang po tayong ilang minuto para idulog po sa Diyos ang ating mga kahilingan. At ginagamit po ng Diyos ang ating programa ngayon, yung sa pamamagitan ng ating pagla-live, dahil marami pong nagpipiin sa akin na dumudulog at humihingi po sila ng ating mga panalangin. So, sapagkat ito naman po talaga ang kailangan natin, ang bawat isa sa atin. So, samahan niyo po akong lahat, Sister Bersilita Plando, samahan po ninyo ako, Rachel Baniked, at yung lahat po ng nakikinig dyan.
mga taga-JMA, ay sama-sama po tayo sa panalangin. Dalhin po natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Dakila ka, aming Ama, patuloy ka naming pinupuri, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin sapagkat patuloy na ang kapangyarihan mo ang siyang gumagalaw at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming Ama, maraming salamat po na nagbukas ka ng durungawan ng langit at binuksan mo ang iyong pandinig upang patuloy na mapakinggan at dinggin mo ang aming mga kahilingan. Aking Ama, dinadalangin ko po sa iyo si Renato Espiritu. O Diyos, bagaman hindi ko po siya kilala, subalit ikaw ang nakakakilala sa kanya. Ninanasa ng kapatid niya na si Desiree ang iyong kapangyarihan. Dakilang Ama, ikaw ang may hawak ng buhay ng lahat ng tao na iyong nilalang. O Diyos, bigyan mo ng pagkakataon si Renato Espiritu na magbukas ng kanyang puso upang tanggapin ka sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Hayaan mo na sa gipit niyang kalalagayan sa ngayon, siya ay nasa loob umano ng kulungan, hindi ko alam kung anong dahilan, subalit ikaw ang higit na nakakaalam. Aking Ama, paglinawin mo ang kanyang kaisipan na ang mga bagay na kanyang nararanasan ay pansamantala lamang. Subalit bigyan niya po o Diyos ng pagkakataon na ang kanyang kaluluwa ay ang tunay na sambahin ay ang iyong dakilang pangalan. Paglinawin mo ang kanyang kaisipan, aking Ama. Alisin mo sa kanyang puso at isipan ang pagiging depressed at kawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Bagkus o Diyos, ilagay mo sa makapangyarihan mong kamay si Renato Espiritu na wag na niyang ulit gagawin pa ang pagtangkaan ng sarili niyang buhay. Bagkus magsumikap siya na ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Ama, tulungan mo po ang taong ito. Abutin mo ng makapangyarihan mong kamay, gumamit ka po ng anghel sa langit na magtuturo sa kanya ng katotohanan patungkol sa iyong mga salita. Hayaan mo na sa pamamagitan ng mga anghel mo o Diyos ay malilinawan siya sa kanyang kaisipan at mabibigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang buhay para sa iyo upang ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Ang kanyang pinansyal na pangangailangan ay tugunin mo rin po, aking Ama. Samahan mo po, O Diyos, ang taong ito. Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Tulungan mo siya, gabayan mo siya, Banal na Espiritu. Iparamdam mo po, ipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal bilang ikaw ay aming Diyos na aming sinasamba. Tulungan mo po, O God, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan at ang kanyang kapatid at si Desiree Espiritu, samahan mo rin po. Hawakan mo ang buhay ng mga kakapatid na to, hawakan mo po ang kanilang mga puso at isipan. Hayaan mo, aming Ama, na maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Pakanasain nila na maranasan ang kapangyarihan mo, O Diyos. Hayaan mo na ang mga salita mo na patuloy nilang napapakinggan, lalo na po ni Desiree o God, ay gamitin mo ito upang magkaroon ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Banal na Spirit, patuloy mo po silang sasamahan, aking Ama. At sa mga oras na to ay dinadalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, si Rumar Bigo. Si Rumar Bigo, aking Ama, ay hawakan mo ng makapangyarihan mong kamay sapagkat siya ay isang nurse, isang frontliner. Balutin mo siya ng iyong kapangyarihan, balutin mo siya ng iyong kaluwalhatian, proteksyonan mo po siya ng iyong banal na dugo, ilayo mo po siya sa anumang sakit at karamdaman. Hayaan mo na ang kalakasan at kalusugan lamang ng kanyang pangangatawan ang patuloy mong ipagkaloob upang magpatuloy siya sa paninilbihan sa bayan. Lalo na po, O Diyos, sa mga may sakit na nasa ospital. Aming Ama, samahan mo si Rumar Bigo, O Diyos. Maging ang kanyang ina, si Sister Maria Bigo, bigyan mo rin po ng kalakasan
Hayaan mo, aming Ama, na ikaw ang siyang patuloy na sambahin at maluwalhati sa kanilang buhay, aking Diyos. Pinupuri kita, pinasasalamatan ka po namin sapagkat ikaw ang aming Diyos na siyang tumutugon sa lahat ng aming mga kahilingan. Kaya ang mag-inang ito, nabigo, O Lord God, hawakan mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Ang kalusugan lamang sa kanilang physical na pangangatawan ang patuloy mong ipagkaloob. Maging aming Ama, ang kanilang spiritual ay palakasin mo rin po at palaguin mo ang kanilang buhay spiritual sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng iyong mga salita at manatili sa kanilang puso ang kanilang pagtitiwala at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Aming Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo, aking Diyos, si Annalisa Ferrer na isang nurse. Hawakan mo siya ng iyong makapangyarihang kamay. Ingatan mo rin po siya, aking Ama, idaloy mo lamang po kay Annalisa Ferrer, O Diyos, ang kalusugan at kalakasan ng kanyang pangangatawan sapagkat siya rin po ay isang frontliner, siya po ay isang nurse. Hayaan mo, O Diyos, na magpatuloy siya sa paninilbihan ito sa bansang ito, O Diyos, nang naaayon sa iyong kalooban. Ang kalakasan ng kanyang buhay spiritual ay patuloy mong ipagkaloob at higit sa lahat, maging O Diyos, ang kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan ay panatilihin mo po sa kanyang buhay. Balutin mo siya ng iyong banal na dugo. Ingatan mo po siya, O Lord God. Maging Sister Elsa Agustin, aking Diyos, ingatan mo rin po, idaloy mo sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang pangangatawan upang patuloy at manatili siya sa paninilbihan sa iyo at marami pa siyang mga kaluluwa na masiran, mabahaginan ang iyong mga salita at maakay sa iyong kaharian. Maging Ama, si Marianita Ferrer, ingatan mo rin po siya. Tulungan mo rin po siya sa kanyang paglabas, sa kanyang pag-uwi, sa pagpasok sa kanyang trabaho. Patawarin mo po kami, O Diyos. Hayaan mo lamang po, Ama, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos at gumalaw sa buhay ni Marianita Ferrer, O Lord God. Proteksyonan mo po siya ng iyong banal na dugo. Tulungan mo po siya, aking Ama. Pagpalain at ipagkaloob mo ang lahat ng kahilingan na kanyang puso, aking Diyos. Pinupuri kita, aking Ama, maging ang lahat ng mga senior citizen sa FD Castro. Balutin mo po ng kapangyarihan mo ang bawat isang senior na ito at idaloy mo ang kalusugan at kalakasan sa kanilang physical na pangangatawan. Proteksyonan mo po sila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ilayo mo po sila, O Diyos, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Salamat po sa iyo, aming Ama, pinupuri po kita. Maging sa mga oras na to, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Philly Peralta. Ama, simula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, nagmamakaawa po kami, dampian mo siya ng iyong kapangyarihan. Pagalingin mo po siya, O Diyos. Ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, idaloy mo sa kanyang katawan ang iyong himala. Pagalingin mo po, Sister Philly Peralta, aking Ama. Ganon din, Sister Marie, sa amin, idaloy mo rin po ang kagalingan na nagmumula sa iyong kapangyarihan. Balutin mo po sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong kaluwalhatian. Ilayo mo po sila, O Diyos, sa mga lumalaganap na epidemya sa aming bansa. Bagkos ang kapangyarihan mo lamang ang siyang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maging si Sister Lydia, O Lord, Abila, ingatan mo rin po. Tulungan mo rin po siya. Samahan mo rin po siya, maging ang kanyang pamilya. Ingatan mo rin po, O Diyos, at patuloy mo rin po silang pagpalain. Aking Ama, ang lahat po ng member ng aming church, ng OBCI GMA sa Cavite. Ikaw ang nakakakilala sa karamihan ng mga member sa church na ito. Ikaw, O Diyos, ang nagpahintulot na mabuo at maitayo ang iglesia mong ito, aming Ama, sa GMA. O Lord, ang bawat isa sa kanila ay kilala mo't higit sa lahat, sapagkat ikaw ang may likha sa kanila. Nakikita mo ang laman ng puso ng bawat isa.
Ang kanilang kahirapan, aming Diyos, ay palitan mo ito ng kasaganaan. Ang lahat ng dumaranas ng sakit at karamdaman na aming Ama, ay palitan mo po ito, O Diyos, na kagalingan. Sapagkat ikaw ang nangako na kung tatawag kami sa iyo, kami ay iyong sasagutin. At ipahahayag mo sa amin ang mga bagay na mahiwaga na hindi namin kayang gawain. Proteksyonan mo po, O Lord, ang lahat ng members ng OBCIGM. Balutin mo sila ng iyong banal na dugo. Ingatan mo po sila at samahan. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Maging, O Lord God, ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, Sister Pichi Layo, Sister Loida Silva, Sister Mila Silva, O Lord God, Sister Jo Lon, Sister Maricel Fox, O God. Bagaman malayo sila, nasa iba't ibang bansa sila, subalit wala pong mahirap sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na naroon sa lahat ng dako. Nakikita mo ang kanilang mga buhay. Aming Ama, gabayan mo ang bawat isa sa kanila, tulungan, proteksyonan, balutin mo ng iyong banal na dugo. Hayaan mo lamang, O Diyos, na makita sa buhay ng bawat isang kapatid kong ito ang kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian maging sa kanilang sambahayan. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin, aming Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy naming pinaglilingkuran. Ang aming bansa, dinadalangin din po namin sa iyo. Mahabag po kayo sa bansang ito. Alayain mo na po sa epidemyang ito, O Lord God. Ingatan mo ang iyong mga anak sa bawat bansa na kung saan ay sinasalanta ng epidemyang ito, lalo na dito sa bansang Pilipinas. Samahan mo kami. Mahabag po kayo, O Diyos, sa bansang ito. Patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang kalayaan na bumalik na po sa normal upang maging maayos na rin po ang aming ekonomiya sa bansang ito. Maging Ama, ang aming Pangulo, ang aming Pangulong Duterte, tulungan mo rin po siya, ingatan, gabayan, patuloy mo pong idalo sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Proteksyonan mo po siya, O Lord God. Hayaan mo na patuloy po, God, na ikaw ang kasama niya. Ikaw ang patuloy na tutulong sa kanya, na magbibigay po sa kanya ng kalakasan sa kanyang physical na pangangatawan upang patuloy na mapangunahan niya ang bansang ito ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama, maging ang lahat ng mga frontliners, lalo na po, Ama, ang mga kasundaluhan at ang aming mga kapulisan. O Diyos, proteksyonan mo po sila, ingatan mo po sila, pagpalain, gabayan, samahan mo po sila maging ang kanilang pamilya, patuloy mo rin po silang ingatan at pagpalain. Maraming salamat po sa iyo. Maging ang lahat ng namiminuno sa aming bansa, tulungan mo po, ingatan at patuloy mo po silang gabayan. Aming Diyos, sa hapon pong ito, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Sapagkat alam namin na ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin ay iyong diringgin. Sapagkat ang puso ng bawat isa ay patuloy mo pong nililinis. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at kami ay iyong pinatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kaya nga po, sa bawat daing namin sa iyong kabanal-banalang panan, sa bawat kahilingan namin sa iyo, ay binibigyan mo ito ng katugunan. Dahil ikaw rin ang may sabi, aming Ama, na kung kami ay lalapit sa iyo, dudulog, tatawag sa iyo, kami yung sasagutin at ipahahayag mo sa amin ang mga bagay na mahiwaga na hindi namin kayang unawain. Ikaw rin ang may sabi, O Diyos, na anuman ang hingin namin sa panalangin, akin namin ito'y natanggap na namin at ito nga ay mapapasa amin. Diyos na tapat at banal, kahabagan mo lamang
ang iyong mga anak. Patuloy ko pong nilalagay sa makapangyarihan mo kamay ang lahat ng iyong mga lingkod, lahat ng iyong mga hinirang. Tulungan mo po sila, samahan sa bawat hakbang ng pangangaral namin ang iyong mga salita. Ikaw lamang ang makita sa aming mga buhay. Maging makatotohanan ang aming paninilbihan sa iyo. Kahabagan mo ang iyong mga hinirang. Tulungan mo ang iyong mga lingkod. Idaloy mo po sa kanila ang iyong pagpapala. Lahat po, Diyos, ng pastors ng OBCI, tulungan mo, samahan mo po, O Diyos, at pagpalain mo spiritually, financially, physically, materially, O Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, gumalaw, at sumama sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, aming Diyos. Salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin, sapagkat patuloy mong pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga. Salamat sa pagkatugunan sa lahat po ng aming mga kahilingan. Lahat ng mga taong binanggit namin sa iyo sa mga oras na to ay aabutin mo po sila. Maging ang lahat ng mga tao na nanunood ngayon at manunood po sa video ito. Abutin mo rin po sila ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan at madama nila ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal. Anuman ang kanilang mga kahilingan, patuloy mo po itong katagpuin ang kanilang mga puso at ang kanilang isipan upang patuloy na makita nila ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa kanila at patuloy na maranasan nila ang katutunan sa lahat ng aming mga kahilingan sa iyong harapan sa mga oras na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa iyo sa lahat ng mga nanonood at manunood pa. Ikaw ang patuloy na magpapala at kikilos. Iingatan mo ang bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos, sa mga oras na to. Sinasamba ka namin. Inaangkin po namin ang patuloy na pagtugon at katugunan sa lahat ng aming mga panalangin sa mga oras na to. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Salamat, aming Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat at magkita-kita po ulit tayo sa Sunday. God bless you all.